Heto na nga po ang inaantay ng marami, lalo na yung mga nabiktima. Yung makitang nakakulong itong si Boy AC Garage. Kasi guys, 2 days ago ay naaresto po itong pinaka-kontrobersyal na buy and sell / vlogger na si Agil alias Boy AC Garage. Pero guys, hindi dahil sa mga sablay na sasakyang naibenta niya na sa mga kawawang buyers. Naaresto po siya dahil sa mga nakumpiskang illegal na baril. Nakargado pa ng bala. Yung isa nga po ay binura pa yung serial number. Nagkasa po kasi ng operasyon ang PNP doon sa bahay niya. So ang result, viral siya ulit ngayon, naaresto at nakakulong. Pero for sure panandalian lang po yan. Kasi sigurado naman po makakapagpiyansa siya. Sa ilalim po kasi ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation, ang illegal possession ng firearms and ammunition ay bailable kung low-powered lang yung mga firearms na makukumpiska at kung hindi ito involved sa mga krimen. Pero pag napatunayan kanya nga po yung mga baril na yan, ay pwede siyang makulong ng minimum of 6 years hanggang 12 years. Alam nyo kasi guys, itong si Boy AC Garage ay pwede natin maihambing dun sa Russian vlogger na si Vitali na nakulong din dito sa Pilipinas. Yan po kasing si Vitali, nag-start lang yan sa mga small time prank. At dahil na-tsempuhan niya noon yung kausuhan ng mga prank videos ay nag-viral po siya at dun po siya kumita. Kaya nga lang kasi guys, yun lang ang alam niya na content, madali naman pong nagsawa yung mga viewers niya. So ang paraan lang po dyan ay palala ng palala yung mga prank na pwede niyang gawin. Hanggang sa maging mga rage bait na ang content niya. At nung mapunta nga po siya dito sa Pilipinas, ay ganun ang ginawa niya. Maraming nagalit sa kanya hanggang sa naipakulong siya dito. Parang ganyan po yung kay Boy AC Garage. Ang alam niya lang po kasing content talaga ay yung pag-buy and sell ng mga second hand na sasakyan. Kaya nga lang guys, halata naman na hindi siya concerned dun sa satisfaction ng mga naging customer niya. May mga unsatisfied buyer siya na ibinidyo yung mga conflicts nila. Kaya po naging instant celebrity itong si Boy AC Garage. In fairness naman po dito kay Boy AC ay marunong siyang lumaro ng social media. Sinakyan niya lang ng sinakyan yung pagiging viral niya kahit na maraming nagagalit, okay lang sa kanya. Nakuha pa nga po niya magparapol ng lumang Honda Civic. Bali magandang hapon nga pala sa inyo lahat. Bali meron nga pala ako na-ready sa inyo na ipapamigay natin pa-free raffle. Pero syempre hindi siya free. Bilang pasasalamat at pagmamahal ko sa inyo mga basher ko, ipapamigay ko pa-free raffle. Basta ang gagawin nyo lang, mag-register ka lang, tapos mag-deposit ka kahit 100 pesos. Kasi nga guys, ang alam ko dyan sa mga ganyang paraffle na ang price ay sasakyan, kailangan po niyan mayroong DTI permit na I'm sure naman na hindi siya kumuha. Sa tingin ko po kasi ay sanay itong si Boy na mag-operate talaga ng mga bagay na walang permit. Kasi nga po yung mismong business niya na buy and sell na located sa General Trias, Cavite ay walang business permit. Ang nangyari po kasi dyan sa dami ng mga unsatisfied customer ay marami yung nagreklamo dun sa munisipyo. Kaya tuloy pinaimbestigahan po siya. At ayon nga po sa legal officer ng General Trias Cavite Municipal Office, napag-alaman daw na during inspection ay wala nga pong business permit yung pwesto ni Boy AC Garage. Kaya pinadalhan po siya ng notice of violation at closure order. Last month po yun nangyari, pero matigas po itong si Boy AC kasi napag-alaman syempre ng munisipyo ng General Trias na tuloy pa rin ang operation niya sa pagbabay and sell. Kaya pinadala naman po siya ng show cause order para maipaliwanag niya yung side niya. Kinabukasan naman po ay nag-reply itong si Boy AC. Ang rason niya ay wala naman daw kasi siyang physical store. Kaya bakit daw kailangan niyang kumuha ng permit? Hindi po siguro alam nitong si Boy AC na mayroon po tayong Republic Act number 11967 na mas kilala po sa The Internet Transaction Act of 2023. Ang layon po nito ay protektahan yung mga buyers at saka sellers online. At dito po sa Republic Act na ito ay nire-require ang mga online sellers na i-register yung mga businesses nila. So ang nangyari po ay ipinasara din ng General Trias Legal Office yung pwesto ni Boy AC. Kaya nitong mga nakaraang vlog po ni Boy AC, yung mga transactions niya ay ginagawa na lang sa mga random streets kung saan-saan na lang siya nakikipag-meet up. At imbis na mag-apply ng permit para doon sa pwesto niya
kung saan siya nakakapag-buy and sell at kumikita naman at kung saan siya mismo nakilala, ay mas pinili niya maghanap ng panibagong spot kung saan siya pwedeng mag-display uli ng mga units na ibebenta niya. Na ayon po sa internet ay pangatlong pwesto na kasi yung pangalawa ay nagkaroon din pala ng closure order. Lumalabas tuloy na ayaw niya lang talagang magbayad ng permit, ayaw niyang magbayad ng tax. Kaya mas okay pa sa kanya yung maging kolorum. At yan nga pong ganyang prinsipyo niya ay in-apply niya rin pati sa gun ownership. Mas pinili niyang mag-acquire ng mga baril at ammunition nang hindi kumukuha ng permit. Naalala ko po tuloy nung kainitan nung bulwak issue niya. Maraming mga nagalit na mga viewers. So ang ginawa nitong mga viewers ay mga nagsi-order daw sa Foodpanda at pinadeliver doon kay Boy AC para daw ito mainis. So dyan po sa pangyayari na yan, syempre pati yung rider ay nainis at yung isa nga po doon sa rider ay sumigaw ng scammer. Nagalit po yung isang kasamahan ni Boy AC, lumabas at sinabihan yung mga rider na babarilin kung sino yung sumigaw ng scammer. Ay, may sumigaw pa niya, scammer, o kala mo. Nakita mo, babalingin kita rito. Babalingin kita rito. Babalingin kita rito. Senyales na pala yun na talaga palang sila ay may mga tinatagong baril doon sa pwesto nila. Iba po kasi talaga nagagawa ng sumisikat ka at nagkakapera. Tapos lagi pang nakakalusot yung mga kalokohan na ginagawa. Nagkakaroon tuloy ng sense of invulnerability. Pakiramdam ba nila ay nagiging untouchable sila at hindi na uma-apply sa kanila ang batas. Ayon po sa balita, kaya nagkaroon ng operation dyan sa bahay ni Boy AC ay may mga nagalit na kapitbahay. Dahil madalas daw pagkagabi ay may nagpapaputok ng baril. At yun na nga po, natiklo itong kabulastugan ni Boy AC. At doon po sa interview ay inamin niya naman na kanya yung baril. Sabi niya ay for self-defense lang naman daw yon. Kaya lang hindi rin po kasi rason na sasabihin mo lang na for self-defense yan, kaya ka kumuha ng baril. Hindi po yan rason para hindi ito iparehistro. Kahit nga po yung bala lang, ay bawal kang mag-possess niyan kahit na wala kang baril. Ayon sa Republic Act 10591, makakasuhan ka pa rin yan ng illegal possession of ammunition. Ayon po doon sa interview, habang nasa likod ng rehas itong si Boy AC ay nagsisisi na daw siya at handang magbago sa kanyang paglabas. Normal naman sir, nagkakamali, hindi naman tayo perfecto. Mga haters ko, yan, nandito na ako, pinagdudusahan ko na lahat. Natuto na ako. Ika nga po sa English, everybody deserves a second chance. For sure naman po makakalabas siyang si Boy AC. Makakapagpiyansa po yan. Sana nga lang po ay matuto siya sa kanyang mga pagkakamali. So guys, I hope na may natutunan tayong konting aral dito sa kwentuhan natin ngayon. Kung meron kayong mga gustong idagdag na opinion, ay pwede nyo po yung ilagay sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Ulito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!